Kaya nga eh. Sabi ko parang, grabe. Parang hindi mo talaga siya matututunan na as in papanuurin mo lang. Dapat i-apply mo talaga siya, 'di ba? Yun Correct, yung isa. correct. Kasi yung sa e-commerce kasi medyo may parang basic SEO na kailangan. Pero parang Mm-mm. basic lang talaga, parang more on keywords lang ganun. Pero yung sasabihin mo na yung sa mga website, yun yung hindi ko talaga parang hindi ko ang hirap aralin. Mm-mm. Oo, Gumawa sis. ka ba Ganun ng na. ano sis, ng website na parang portfolio mo or yung sa LinkedIn lang? Meron akong LinkedIn and then meron akong sarili kong portfolio Mm. na ginawa ko from Canva. Mm. Tapos na-amaze nga ako kasi one time meron akong in-applyan na company last year lang. And then akala ko as SEO specialist yung magiging position. Eh kasi pinagawa niya ako ng website sa WordPress. Tapos gawa daw ako ng blog. And then so ginawa ko na nga, nag-WordPress ako tapos gumawa ako ng blog. Ginawa ko, tinemplate ko na lang para hindi mahirap, 'di ba? And then, only to find out, hindi ko minamaliit ha, pero na gusto niya na parang agency kasi siya, i-hire ako as executive assistant. Mm. Tapos yung workload, malayo siya sa SEO. As in, like, iba talaga siya. Totally different. Sabi ko, hindi na ako tutuloy. Kasi, maliban sa mababa yung offer nila, hindi sila sumunod doon. Akala ko kasi parang ima-match nila ako doon talaga sa Oo. SEO. Eh, Mm-mm. ang hirap para sa hindi actually sis, yung work okay naman. Kaya lang feeling ko, may ugali kasi ako eh. Na pag hindi ko siya na-enjoy, Oo. baka mamaya magbabay ako. Oo. Ganon. Ganon. Mm-mm. So, hindi ko na siya tinuloy. Baka mamaya mag-awol na lang ako, ganon, 'di ba? Parang Tapos, ayoko na madagdagan yung mga ano ng mga Pinoy na laging oo. umaalis agad-agad. 'Di ba yung iba pag nahihirapan hindi na nagpaparamdam? Mali Mahirap kasi nga yung pag 'yun. ganun sis kasi 'di ba lalo na sa Upwork pag bigla kang Mm. hindi mo tatapusin yung project na sa client, pwede silang magbigay ng negative feedback sa 'di ba? And Oo, hirap sis, makabalik lagi. pag meron kang negative feedback sa Upwork or yung one star lang. Totoo. Mm. And ano naman, tawag dito, doon na tayo sa na-excite kasi ako doon sa sinabi mo sa akin na na kanina na 5 na yung client mo. So, kwento mo naman yun sa amin. Kwento mo naman sa amin yun. Paano Umpisa mo? natin. Oo. Paano nangyari 'yon or paano ba? Paano Oo. nag-umpisa? Oo, di ba nung nag-uusap tayo nung last time, parang, Isa ano, lang? oo, Isa-isa isa lang? pa lang, di ba? Tapos nag-outsource ka pa nun. May outsource ka pa ba? Mm. Hindi, dati lang 'yon, sis. Mm. O, di ba? Ngayon parang magkakaroon. Pero Oo. ano lang, project based lang. Na nakakaya ko na kasi siya. Ang nangyari kasi nun sis, that last year, sabay-sabay, sabihin natin from January last year ako nag-apply. Sabay-sabay sila last quarter na pumasok sa akin. Lahat yun, sis, And then, SEO lahat? hindi. Merong lahat sila may touch ng SEO. Excuse me. Lahat sila may touch ng SEO kasi yun talaga yung nasa portfolio ko and yun yung kabisado ko. Pagka kasi nakaka 2 to 3 years ka na at least na nag-SEO, malaking bagay yun. Ibig Mm. sabihin, gamay mo na yung Google, paano siya Oo. mag-rank. Mm. And then, meron namang mga proven na mga sites ako na pataas ko yung rankings nila and they're also earning. Kaya yung balik is like, since yung SEO is like, it lasts for 12 years kapag ginawa mo yun siya consistently. Oo, yung forever na talaga siya nandyan. Hindi mo na siya matatanggal. Unlike yung ads, kasi yung ads naman is, it helps you na kung pagsasabayin mo sila, mas mabilis siya. Oo. But at the same time, long-term yung SEO. So, yung nangyari, na-hire muna ako as SEO last October. And then, merong pumasok na client sa e-commerce. Hindi siya talaga, hindi siya SEO. Actually, customer support and AI siya eh.
Parang ganon, may automation na kasama. And at the same time, parang EA niya. And I was like, okay, kasi sa e-commerce, may Oh. experience naman ako. So, madali lang din kasi chat-chat lang. Tapos, i-check ko lang yung mga products kung na-ship na ba. Kung hindi pa, re-replyan ko lang. Ganun lang. Like, di ba? Tapos part-time. So, okay ako dun. And then, itong client ko from last year, October, UK siya. And up until now, client ko pa rin siya. So, parang ibang-iba yung ugali ng mga European na clients. More Ah, sila on parang hindi pa ako parang Australian pa lang. Sa alam mo si sa medyo parang sa 6 years ko sa freelancing, parang ang nagiging client ko pa lang Australian at saka US. mm, mm. Ah, Meron akong isa na naging client sa UK, pero hindi kami mm. nagtagal. Iba nga yung ugali nila. Yes. They're very tedious, but at the same time, if you do it like right during the first time, yung naglalasting impression nila sa'yo, and mas sila, gusto nilang i-balance mo yung work-life balance. Ganon sila. Hindi sila yung tipong dapat workaholic ka, hindi. No. Parang i-prioritize nila dapat yung health mo. Ganon. Ganon sila mag-alaga. Pero, yun nga lang, very, alam mo yung, dapat yung attention to detail mo nandun talaga. Actually, doon kami hindi nagkasundo no nung UK. Pero mabait siya actually, mabait. Pero hindi nga kami nagkasundo doon sa namin kasi parang gusto niya mas marami yung oras ko sa kanya kaysa doon sa ibang Kasi nung time na yun parang 4 yung client ko, puro part-time. Tapos parang medyo siya, medyo gusto niya parang kung ano yung gusto niya yun yung masusunod, yung ganon. Hindi siya nagte-take ng ng advice mo, ganon. So parang parang Ganon. lang kasi sa yung sa eBay. Sa eBay kasi medyo mahirap kasi marami kang rules na kailangan sundin sa eBay, 'di ba? So pag yung basta-basta kang pag hindi mo sinunod yung rules nila, may chance na mababan yung yung account. So yun, hindi kami Oo, totoo. And then after nun sis may pumasok pa ulit. Tapos, siya, social media manager, SEO, and automation. Meron akong experience sa automation kasi sis, pinag-aralan ko yung Go High Level. Meron kasi akong friend na siya, meron siyang business ng Go High Level. And then, nag-subscribe ako sa kanya. Bumili kami ng subscription. And then, may business kasi kami ng partner ko na campsite. So, yun yung testing. So, ginawa ko siya and then nung hina-hire na ako ng client, I was like ready for it. So, sabi ko, sige, go, push. So, ginawa namin and then nang nangyari, December, may mga clients kasi na alam mo yung wala talaga silang time na kausapin yung mga VA, ganon. And then travel siya ng travel. What's difficult about it is kung hindi nila kumbaga iiwanan yung negosyo sa'yo because if they don't trust you enough, since bago pa lang kami, then it really won't work. Kasi busy siya to travel Wala siyang time for business. So, I don't think na naging click kami and then nag-end up siya na i-let go ako. Ayun. Yun yung nangyari. And then, meron na naman ulit pumasok. Parang ni-refer ako, ganito. Pero this time, web design siya, SEO and social media management. Now, iba na naman web design. And I was like, okay, may experience ako designing my own Shopify at saka nagka-client ako before ng Shopify. Talagang talaga yun Canadian. And then siya, nung time na yun parang parang yung attention to detail niya, kung i-rate ko 1 out of 10, nasa 50 siya. Nasa 100 siya, sis. As in, like, kahit matutulog na lang ako, sis, pwede mo pang i-revise to. So, dun ko parang na-feel na parang hindi ako to. Parang masyado akong nagiging workaholic, no? So, nilet go ko yung dati yon. Pero yung ngayon na nagka-client ako, nag-click kami. Mabait siya, as in, super bait niya. And then, siguro nakaka 90 clients na siya. Wow. And then, yung inaalagaan namin client sa kanya is about 20 na nandyan ako ngayon. Wow. So, part-time lang din to. Puro e-commerce yung mga niya.
ang nangyayari ngayon, nung umpisa ganito, social media muna, graphic design, nagre-graphic design din ako eh. So, Wow. ginawa ko yun for her. Tas, di ba, marunong ako mag-Canva at Adobe. Mm-mm. So, ngayon, di okay yun sa kanya. Okay, sige. Tapos, parang tinetesting kanya. Yung huling niyang tinest lang sa akin is SEO. Kasi alam naman niya nagamay ko na. Oo. So, yung huling niyang tinest sa akin, ay yung pinakasunod na tinest niya sa akin is yung web design. Tapos, since nagustuhan naman niya yung outcome, kasi ano siya sis like, sa e-commerce, di ba depende pa rin talaga sa client yung gusto nila. Kahit na gusto mo mag-suggest na, this Oo. won't work, ganito, Mm. pangit, ganito. Pwede ka lang mag-suggest, but at the end of the day, sila pa rin yung masusunod. So, that's the best thing you can do na lang is, parang sundin sila. Suggest lang. Okay. And then, kasi marirealize nila later on na if it doesn't end well, babalik naman yan sa'yo na, okay, let's do what you said. Ganon. Ganon yan. Totoo. Na-experience ko yan sis dito sa long-term client ko. Magpo 5 years na kami, 'di ba? So, nung mga una, ang dami kong nasasuggest sa kanya. Ay. Oo, ang dami kong nasasuggest sa kanya tapos hindi siya sumusunod. Tapos later on parang, tama ka nga, ganon. Oo, 'di ba? Ganon yan sila. Tsaka minsan parang nagiging parehas na kami ng isip. Parang pag magsasuggest ako sa kanya, parang sasabihin niya, actually, parang yan din yung nasa isip ko na plano ko gawin. Parang ganon. Tapos, sis, hindi pa yun natapos. Nirefer pa ako ng friend ko. Oo, Yun yung dalawa na kagandahan sis, part-time. no? Pag yung maganda yung work mo, pag yung maganda Oo. yung output mo, talagang yung client mo na mismo yung magre-refer sa'yo sa mga friends nila. Maliban doon, meron din akong friend na nag-refer. Kasi total, may experience na ako. So, napunta naman tayo sa paid ads. Since nagpe-paid ads din ako dun sa sarili kong Sis, business. ang dami mo na. Sis, alam mo sis, ba, yung last na nag-usap tayo sa TikTok, parang ang napag-usapan lang natin nun, Shopify. Ngayon, ang dami mo na. Tapos ako, ito pa lang. Hindi, kasi nagkataon yun sis na nung nagka-business ako, doon ko talaga trinay lahat. Oo. Like, parang naging, ano ko siya, testing yung website yun namin. din yung yun din yung isa sa pinakamaganda kung ikaw mismo yung magta-try sa sarili mo eh. Kasi parang bago mo i-offer sa client, na-try mo na. Yes. At alam mo na effective. Yes. Kasi kung yung iba, fake it till you make it, tapos nasisira kasi yung business ng client, hindi na sila babalik. Hindi mo siya pwedeng pagpraktisan yung business si client eh. Mas maganda dun ka sa sarili mong business kasi kung mag-fail man yan, at least ikaw yung may-ari, di ba? So, mag-open ka ulit ng ibang business, di ba? Kasi kung pagpapraktisan mo yung business ni client, dun may chance na And pera kasi yung involved doon. Totoo. Syempre, malalaki naman yung halaga ng pinupundar nila. So, sayang din. 'Di ba? Totoo. And then, yun na, nag-refer. Pero, kaya siya naging 5. Kasi yung iba naman dyan, I mean, lahat yan, puro part-time. Isa lang yung full-time. Yung mga puro part-time naman dyan, minsan, yung iba, 1 hour lang per week, 2 hours. Okay na yun. Ganon. Pero syempre, yung rate mo, hindi na siya gaya ng dati. Kasi yun yung like kagandahan depende sa experience. Kahit part-time lang, yung rate mo tumataas, 'di ba? Oo, sis, dapat ganon. So, pag meron naman mga nag-o-offer, tapos pag lowballer talaga is kasi yung experience mo, yun na yung mo eh. Kumbaga, hindi ka mahihirapan eh. Kasi, maano na yung experience mo eh. Mataas na eh. Oo, parang subok na siya. Oo. Sa panahon. Parang multiple hats. Minsan nga na, yung client na, ang dami mo na palang, parang nag-experience. What do you love most to do? Yun talaga yung tinatanong sa akin. Sabi ko nga grabe, nakakatulog ka pa ba? Nakakatulog ka pa ba? Kompleto yung tulog ko. Sobra pa nga kasi nakakapag, pa ako ng errands. Dapat kompleto 8 hours ang tulog. Minsan naisip ko, sabi ko, grabe. Minsan pag lately kasi sobrang dami naming ginagawa. And parang feeling ko stress na stress. OT ka? OTY. Nag-OTY ako. Kasi para matapos.
Mm. Kasi minsan 'di ba parang ayaw mong lalo na yung 'pag magde-day off na ako. Kasi parang Mm. lately ang napansin ko parang ang pinakamarami kong gawa talaga is yung parang first day na of the week. Parang yung Monday. Oo, normal Grabe, yun sis, ako din. Kaya ayokong dati hindi ko tumatanggap ng na-experience Monday. yun. I mean, Ah. dati sa office, oo, ganun. Pero dito, parang Mm. sabi ko, ngayon, parang ang dami na-add dun sa ginagawa ko. Unlike dati Mm. na ano lang. Kaya minsan na-stress ako. Oo, ganun talaga. Imaginein mo tas sa part ko, imaginein mo magsasabay-sabay yun. Oo. Yung sa ano mo sis, yung sa full-time mo, ano yun, flexible time. Hindi, ano talaga siya, US time, Mm. PST. Anong oras yung Tapos SUP? kasi yung UK ko is from 5 to 9 lang. Tapos yung ano ko naman, PST is 11 to 7. Hindi na ako nagbre-break. Ang sabi ko, terminal break na lang kasi nung pa rin naman, nakakakain naman ako kahit nasa desk ako. Sabagay, So, ako gawain ko din. 'di ba? Para mas maaga matapos na mag-end shift ako. So, gawin ko na lang ganon. 'Di ba grabe ang sipag mo. Parang minsan Ngek. naaano ko, sabi ko, parang feeling ko, Ano may, ka ba sis? 10 yung anak ko. ano na? 10 yung anak ko. Oo, ganon. Kasama mga aso. Aw,